Magandang araw sa inyong lahat! Kami pala ang pangkapitong bumagi. Sa video na ito ay magtatalakay kami kung ano nga ba ang isang posisyong papel. Ano nga ba ito? Ang isang posisyong papel ay isang sulatin na naglalahad ng pananaw o argumento ng isang tao o grupo tungkol sa isang paksa, sinusuportahan ng mga ebidensya at naglalayong hikayatin ang mga mababasa. Bakit nga ba mahalagang malaman ang tamang paraan ng pagsulat ng posisyong papel? Mahalaga ang tamang pagsulat ng posisyong papel dahil nagbibigay diin ito sa malinaw na pagpapahayag ng pananaw, pagsuporta ng argumento gamit ang ebidensya at pagkumbinsi sa mga mambabasa. Ayon nga kay Cox Net 2005, sa kanilang aklat na pagbasa at magsulat tungo sa pananaliksik, ang pangangatwiran ay tinatawag ding pakikipagtalo o argumentasyon na maaaring may ugnay sa susunod na paliwanag. Ito ay isang sining ng paglalahad ng mga dahilan upang makabuo ng isang patunay na tinatanggap ng nakararami. Ito rin ay isang uri ng paglalahad na nagtatakwil sa kamalian upang maipahayag ang katotohanan. At ito rin ay parang ginagamit upang mabigyan katarungan ang mga opinyon at maipahayag ang mga opinyon sa iba. Narito din ang dapat isaalang-alang para sa isang mabisang pangatwiran. Una, lamin at unawain ang paksang ipagpatuloy. Pangalawa, dapat maging maliwanag at tiyak ang pagpamamatuwid. Pangatlo, sapat na patwiran at katibayang makapagpapatunay. Pang-apat, dapat may ugnayan sa paksa at katibayan at katwiran upang makapagkaya. Pang-lima, pairalin ang pagsaalang-alang, katarungan at bukas na kaisipan sa pagpapahayag ng kalamang ilalahad. Panghuli, ay tiyaking makapagkakatiwalaan ang mga ilalahad na katwiran. Ang posisyong papel kasi ay kagaya ng isang debate. Dahil ito ay naglalayong maipakita ang katotohanan at katibayan ng isang tiyak na isyong kadalasan ay napapanahon at nagdudulot ng magkakaibang pananaw sa maraming depende sa persepsyon ng mga tao. Ang layunin din ng posisyong papel ay mahikayat ang mga tao sa paniwalaan at katanggap-tanggap at may katotohanan. Ayon din kay Grace King, ang taong sumulat ng artikulong How to Write an Argumentative Essay, ang posisyong papel ay ang pagsalig at pagsuporta sa katotohanan ng isang kontrobersyal na isyu sa pamamagitan ng pagbuo ng isang kaso o usapin para sa iyong pananaw o posisyon. Tutungo na naman tayo sa mga hakbang kung paano magsulat ng isang posisyong papel. Una riyan ay ang pumili ng paksang malapit sa iyong puso. Ang posisyong papel ay ang kadalasang naglalaman ng mga paniniwala at paninindigan ng may akda. Magkakatulong ng malaki o ang paksang inyong tatalakayin ay malapit sa iyong puso at lubos na nakakante ng inyong interes at maging ng maraming makababasa nito. Pangalawa, magsagawa ng kasimulang pananaliksik hinggil sa napiling paksa. Ang pagsasagawa ng panimulang pananaliksik ay naglalayong malaman kung may sapat na ebidensya mapalak hinggil sa nasabing paksa. Halimbawa niyan ay magsasaliksik sa mga aklatan maging sa mga pinagkakatiwalaang website tulad ng Educational of Government site upang makahanap ng profesional na mga pag-aaral. Pangatlo, bumuo ng thesis statement at pahayag ng thesis. Ayon kina Pamela C. Constantino at Galileo S. Zafra 1997, sa kanilang aklat na kasanayan sa komunikasyong pangalawa, ang pahayag ng thesis ay naglalahad ng pangunahing o sentrong idea ng posisyong papel na iyong gagawin. Kadalasan ito ay maikli lamang na binubuo ng isa o dalawang pangungusap. Sa pamamagitan ng pahayag ng thesis ay malalaman ng mga mababasa kung tungkol saan ang posisyong papel. Pang-apat, subukin ang katibayan o kalakasan ng iyong pahayag ng thesis o posisyon. Ito ay napakamahalagang bahagi sa pagsulat ng posisyong papel. Kailangan mabatid muna ang mga posibleng hamong maaaring harapin sa gagawing depensa sa iyong napiling thesis o posisyong hinggil sa issue. Ilatag din ang mga kahinaan nito sa pamamagitan ng pag-iisa-isa sa mga argumentong maaaring iharap dito upang mapagtibay ang kahinaan
at kakulangan nito. Kapag ganap na napatunayan na ang napiling posisyon ay may matibay at malakas na laban sa pinagsusubaliang posisyon, ay maaaring magsasagawa ng mas malalim na pananaliksik. Maaaring isaalang-alang ang mga sumusunod na mga sanggunian sa pangangalap ng mga katibayan batay sa kailanganing impormasyon. At ito ang kakailanganin ng mga impormasyon. Ayon kay Constantino at Zafra 1997, nauuri sa dalawa ang mga ebidensyang magagamit sa pangangatwiran. Isa na rito ang mga katunayan o facts. Ito ay tumutukoy sa mga ideyang tinatanggap na totoo dahil ang mga katibayan nito ay nakabatay sa nakita, narinig, naamoy, nalasahan at nadama. Hindi kinakailangan ang mananaliksik mismo ang nakaranas o nakakita ng pangyayari para magamit itong katibayan. O maaari din ito ay nasaksihan o naranasan ng ibang tao. Gayunpaman, tiyaking reliable o mapagkakatiwalaan ang testimonyang gagamitin. Dapat isaisip na hindi lahat ng itinuturing na katotohanan ay universal o kapanipaniwala. Pangalawa ay mga opinion. Ito naman ay tumutukoy sa pananaw ng mga tao, mga ideyang nakasalig hindi sa katunayan kundi sa ipinapalagay lamang na totoo. Hindi ito katunayan kundi pagsusuri o judgment ng katunayan. Kung gagamitin ebidensya ang opinion sa iyong sulating papel, kailangang magaling ito sa taong may otoridad na magsalita hinggil sa isyu o paksa. Karaniwang kinikilalang may otoridad ang mga taong may posisyon o may mahalagang ginagampanan sa lipunan, tulad ng mga eskolar, profesional, politiko, akademiko at siyentipiko. Pwede din ang isang simpleng mayaman ay maaari ding masabing may autoridad na magbigay ng kanyang ideya tungkol sa isyong pinag-uusapan. Sa makatuwid, mahalagang gamitin ng mananaliksik ang matalinong pagpapasya upang makuha ng mga opinyon sa kanyang posisyon. Pang-anim, buuin ang balangkas na posisyong papel. Bago matuluyang isulat ang pagbuo ang CP ng posisyong papel, ay gumawa muna ng balangkas para dito. Narito ang mga format na maaaring gamitin. Una riyan ay ang panimula. Ang panimula ay may 3 unit ito. Unang unit ay ilahan ng paksa. Dalawang unit ay magbigay ng maikling paunang paliwanag tungkol sa paksa at kung bakit mahalaga itong pag-usapan. 3 unit, ipakilala ang thesis ng posisyong papel o ang iyong stand o posisyong tungkol sa issue. Sa pagsulat ng panimula, mahalagang maunawaan na ito ay may 2 layunin. Una riyan ay upang ipakilala ang paksa at thesis at pangalawa, upang maantig ang interes ng mga babasa nito. At ito ang mga halimbawa. Pangalawa, paglalahad ng counter-argument o argumentong tumututol o kontra sa iyong thesis. May 4 na itong unit, at yun ay ilahad ang mga argumentong tungkol sa iyong thesis. Ilahad ang mga kinakailangang impormasyon para mapasabalian o binanggit sa counter-argument. Patunayan mali o walang katotohanan ang mga counter-argument na iyong ilalitahan. Magbigay ng mga patunay para mapagtibay ang iyong ginagawang panunugis. Maaring matukoy ang mga posibleng counter-argument tungkol sa isyu sa pamamagitan ng pag-iisip ng mga tanong na maaaring iharap sa isang taong nakakaalam ng paksa tungkol sa isyong posisyon sa isyu sa pangkalahatan. Kung matapos mong matukoy ang mga posibleng counter-argument, pag-isipan kung paano sagutin o pangangatwiran ang mga ito. Kailangan mahikayat mo ang mga magbabasa na higit na matibay ang katotohanan ng iyong paniniwalang nakasaad sa test. Gayunpaman, mahalagang mailahad ang nawa at pangangatwiran bilang iyong depensa sa pinag-uusapang argumento. Kailangan patas at objektibo upang maipakita na pinag-aralan mo ang bawat anggulo ng issue. Pangatlo, paglalahad ng iyong posisyon o pangangatwiran tungkol sa issue. Kailangang ipahayag o ilahad ang una, ikalawa, ikatlo na punto ng iyong posisyon o paliwanag. Upang higit na maging matibay ang iyong pangangatwiran o posisyon,
sikaping maglahad ng 3 o higit pa mga puntos tungkol sa issue. Pang-apat, konklusyon. Sa konklusyon, dito mo ilahad muli ang iyong argumento o thesis. Magbigay ng mga plano ng gawain o plan of action na makakatulong sa pagpapabuti ng kaso o issue. At yun ang posisyong papel.